Alam nyo, ang ganda ng nung devotion namin nung Sunday ni husband. Ang ganda ng message namin. Ang sobrang natuwa ako. Yung kinikwento ko sa kanya nung Sunday ay about dun sa paano tayo na save sa pagkaka-crucify kay Jesus Christ. So, sinabi ko sa kanya na, di ba, kapag kunyari, ikaw may kasalanan ka, tapos i-imprison ka, tapos syempre ayaw mong makulong, and then may isang tao na umako ng kasalanan mo. So ang sasabihin niya is, ako na lang yung ikulong nyo, so ikaw na may totoong kasalanan is mapapawalang sala, di ba? Kasi may iba naman na magsasuffer, or may iba naman na magpipinalize dun sa kasalanan mo. So, yun yung ano ko sa kanya, kinikwento ko sa kanya. And then, bigla niyang na-mention na someday I would want to know kung sino talaga yung totoong God. If it's your God, sabi niya, kung yung God ko daw, or Chinese God. So, sabi niya, someday daw gusto niyang malaman yun. And alam niyo, natuwa ako ng sobra kasi napaka-genuine ng pagkakasabi niya. And yung parang na-feel ko talaga na yung mga sinasabi ko sa kanya, yung mga kinikwento ko, yung pagpa-plant ko ng seed sa kanya ay nagbubunga. Kasi unti-unti nagiging curious siya. Na kaya nakakatuwa. And then sabi ko pala sa kanya, yung answer ko is, that's good na nagkakaroon ka ng parang curiosity or ng interest na gusto mo talagang malaman, nagiging honest ka sa sarili mo, na syempre, hindi naman ibig sabihin na naniniwala ako kay God is automatic yung husband ko is ganun din, di ba? Sumasama lang siya sa akin sa church, and nakikinig siya sa akin kapag nagba-Bible study, pero syempre, hindi agad niya yun mag-grasp kasi nga iba talaga yung kinalakhan niya, di ba? So, yun nga, sabi ko napaka-honest niya, na nasabi niya yon. And sabi ko sa kanya, you ask God, sabi kong ganyan. Since nararamdaman mo yan, sabihin mo sa kanya. And I told him about the video that I watched. Lalaki siya, and then parang may problem ata siya, big problem, tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, and then parang nagda-drive siya. Parang long road, walang mga bahayan. Hindi ko alam kung parang desert siya or parang palayan, basta ganun. And then, sabi niya kay God, na kung totoo ka, God, bigyan mo ko ng sign. Gusto ko makakita ng pusa sa long road na yon. And alam niyo ba, vinidyohan niya nung lalaking yun, na may nakita siyang pusa, hindi lang isa, dalawa, hindi lang tatlo. Sobrang daming pusa na lumapit sa kanya in the middle of nowhere. 'Di ba? Parang ang weird kung makakita ka ng isang grupo ng pusa. Kaya sinabi ko sa kanya yun. Tapos sabi ko, sabihin mo kay God that you want to know Him, you want to meet Him. Tapos hindi ko alam kung ano yung naiisip niya, pero sinabi ko talaga yun para ma-instill sa mind niya na malay mo, di ba? And I'm claiming naman talaga that sooner or later na ma-receive niya si Jesus Christ as His Savior din. So yun, gusto ko lang i-share kasi lalo na sa mga friends ko dito sa Taiwan, madami akong friends na yung asawa nila is hindi Christian, 'di ba? So mga Taiwanese din yung mga husband nila. So baka makatulong kasi alam nyo, kahit naman sino, 'di ba? Gusto natin yung mga mahal natin sa buhay is makaranas din ng peace and of course ng salvation, 'di ba? So yun, sabi ko. Yun ang ginagawa ko kay husband. Lagi ko siyang sinasama sa church kapag wala siyang pasok, and talagang everyday ko talaga siya binibigyan. Alam mo yun, nagda-daily devotion. Minsan kahit hindi yung
nag-uusap kami is through Messenger. Sinisend ko sa kanya yung mga Bible verses and yung application or yung explanation. So, sobrang nakakatulong siya kasi, and lagi ko naman sinasabi, binasa mo ba, ganyan. Tapos, may days na lagi kong ini-insert sa usapan namin yung mga ganyan. Para, na kahit hindi siya yung nag-i-initiate ng devotion, nakakarinig siya ng Word of God, di ba? So, yun po. Thank you po for watching. Dinner na tayo.